Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayong gabi may nag-chat na sa akin. Actually gusto ko na sana matulog pero nasa 10 o'clock na yan. May nagpa-request sa atin guys, paano daw to i-configure yung TP-Link 225. So ito guys. So okay, bukas ko sana to i-configure, pero yung problema ko is yung piso wifi na to is i-deploy na bukas at ito yung gagamitin. So ngayong gabi gagawa natin ng video para malaman ng request sa atin kung paano ito i-configure. Ito yung ano niya, TP-Link TP225. So ngayon guys, ituturuan natin sa kanya, i-configure natin. So ito yung piso wifi na gamit pang lagyan natin ito. So kung medyo makalat yung ano ko yung paggamit pasensya na guys. Kung magkapin kayo, ito yung nasa loob ng kung bibili kayo. Ito natin guys. So ito na natin yung cellphone na yun. So gagawa tayo ng configure tayo ng TP-Link. So ito na sa loob niya may ito yung TP-Link 225 at saka itong dalawang antena at saka yung adapter niya, pero nalagyan ko na. Ito yung gagamitin natin kasi yung TP-Link ito ilalagay dito sa piso wifi, bukas pa kakabit at saka ito yung Starlink natin. Ito yun ang gagamitin natin bukas. So ito yung ngayon guys is punta na tayo doon sa cellphone natin para magturo natin sa nag-request sa atin kung paano to i-configure. So start tayo guys. So siyempre guys, para makonfigure natin yung TP-Link na yan, kailangan natin ng LAN cable. Ito yung LAN cable natin. So sasakot natin doon sa PoE. Sa PoE yung TP-Link kasi ito yung gagamitin natin. Tapos yung LAN pupunta sa internet. So ikabit na natin kung makita nyo kakabit na guys. Tapos kita nyo is may ilaw na yan. So dito sa TP-Link na to guys, hindi to pwede i-convert sa ano, hindi yan tulad sa, kasi may video ako tungkol dito sa TP-Link is dun sa model na TP-Link 1110, 110. So yung TP-Link na 110 pwede siya i-convert sa 12 volt, pwede siya magpa, pero dito baka magtaka kayo kung, kasi may nag-chat din sa akin hindi daw ma-open kung i-convert sa 12 volt kasi yung power nito is 24 volt lang talaga. Pero doon sa TP-Link na 1110 pwede yun i-convert, pero ito hindi yan na mabubuhay pag hindi talaga 24 volt yung power niya. So punta na tayo sa Chrome guys. So ngayon guys, ito ang gagamitin natin para configure dito sa ano natin sa TP-Link. Ito ang gagamitin natin yung isang cellphone natin. So yung gagawin natin dito guys is punta tayo dito sa Chrome, i-type natin TP-Link ap.net. ito taas yung sa taas, TP-Link ap.net. tapos kung maglabas na to guys, siyempre pinutin natin yung advance. Ito advance. Tapos punta na dito, proceed to 192.168.1.98. so pinutin yan guys para mapasok natin yung portal nya. So dito lalagay natin is yung admin, yung password nya is admin, yung default password nya admin. Tapos dito sa user pala, username. Tapos dito is admin tapos go login. Tapos kung makita nyo to is ganito kasi maglabas tapos pindutin nyo yung started. Tapos dito guys is maglagay kayo ng bagong account or maglagay ko ng bagong username and password nya sa login password nya. So ilalagay natin siyempre admin lang, hindi natin papalitan. Tapos dito is admin 1 lang ilagay natin. Tapos dito sa baba yung confirmation password nya is admin 1 kung anong ilagay natin dito. So yun ang ilagay natin dito. So admin 1 lang guys. Tapos hanapin nyo yung sa baba, dito sa baba yan guys. Hanapin nyo yung next. Ito pinutin natin yung next. Pinutin yung next. And ito na maglabas. So dito kasi sa bagong ano ng TP-Link, ito na maglabas niya. Paano siya gawin repeater mode. Tapos yung sa taas is AP mode.
So kasi yung sa Peace Wi-Fi naman gagamitin natin, so ilagay natin yung AP mode. AP mode lang tayo guys, tapos next, pinatay yung next sa baba lang. Tapos ito na maglabas guys. So dito natin ilalagay kung anong pangalan ng yung pangalan ng Peace Wi-Fi natin. So ilagay ko lang is, kasi naka-Starlink naman to, Starlink Peace Wi-Fi na lang inilagay ko. Peace Wi-Fi. So kung anong gusto ng may-ari, papalitan lang natin. Tapos yung password niya, siyempre kailangan lalagyan natin doon ang password para mamaya pasukin natin ulit yung portal niya, tapos alisin natin yung password niya. So ito, tanggalin natin. So dito kasi guys, mas maganda kasi yung TP-Link na 225, kasi yung TP-Link 225 meron niya siyang 5 GHz. So ito kung makita nyo, so dito guys sa paglagay ng sa 5G niya, mas maganda kung, para sa akin mas maganda kung same yung pangalan niya, para walang magreklamo na minsan mawawala yung time. Kasi yung may mga cellphone kasi nawawala yung time, kaya dapat i-copy lang natin to para sigurado tayo. Pero yun, i-type, hindi naman magkakamali. Pero i-copy lang natin para sigurado hindi magkamali. Tapos yung password niya, isim lang natin. Kasi pag hindi talaga ng password, hindi ito masave natin. Kaya mamaya, pagbalik natin dito sa portal niya, tsaka natin to, tatanggalin yung password niya. So, pinutulan yung, kung makita nyo sa baba, ito. Yung next, ito. Meron dalawang ano dyan, skip at saka next. So, next lang. Pindutin natin. Tapos, antayin lang guys. Antayin lang. Kung ganda nyo, dumaan na rin apply. Antayin muna natin ito guys. Tapos mag-connect tayo. Siyempre, yung kung anong password na ginawa natin kanina is, yung ginawa natin is, kung makita nyo, ito yung pangalan niya. Peace Wi-Fi. Starlink Peace Wi-Fi. So, kung anong ginawa natin kanina, yun ang isusulat natin dito. Yung ginawa natin kanina is admin 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung ginamit natin kanina. So, and then, isulat natin kung tama. So, tama naman. So, tsaka, connect. So, naka-connect na yan guys. Kasi may password kanina yan eh. Kailangan para magamit natin sa Peace Wi-Fi, kailangan tanggalin natin yung password niya. So, dito na tayo. Punta kayo dito sa Chrome. At saka i-replace na lang yung ganyan. Kung makita nyo, ito yung maglabas. So kung maglalabas guys, minsan kasi maglalog-out yan. So yung gagawin natin dito is, yung gagamitin natin password niya, yung ginawa natin kanina, yung admin 1. So punta kayo dito sa wireless para matanggal natin yung password niya. Punta kayo dito sa wireless. And hanapin natin dito yung parang may pencil. Kita nyo yan, ito. Pindutin nyo yan para matanggal natin yung password niya. Tapos punta kayo dito, hanapin nyo ito. Hanapin nyo yung personal, WPA personal. So pindutin yan, tapos inan nyo. So kanan lang guys. Tapos kung gusto nyo palitan yung pangalan, pwede nyo palitan dito. Ano lang, palitan nyo dito yung stash. Pwede nyo palitan yung pangalan niya, kung anong pangalan na gusto ng pagawa sa inyo ng Peace Wi-Fi, o nagpa-set up o nagpa-ayos. So save nyo lang. Okay, pinat yung okay. So try natin guys, kasi kung makita nyo is hindi naman tayo nakakonect. So puntahan lang natin ulit kasi wala na yung password, naka-open na. So yung next gagawin natin dito guys, yung i-open naman natin yung password niya is yung doon sa 5G na dapat i-open din natin yan para makakonect. Kasi pag hindi nyo i-open yun, hindi makakonect yung maghingi ng password. So replace lang natin nga guys. Kung ayaw, pinutin yung sa taas at pinutin na to, at saka go lang ulit para magpapasok tayo doon. So yung next gagawin natin, punta naman tayo dito sa wireless. Hanapin yung wireless. Tapos kung dito na kayo guys, is pinutin nyo yung ito yung 5 GHz para makapunta tayo doon, para ma-open din natin. So punta lang doon. Makita nyo, punta na tayo dito. Tapos same lang yung kanina yung ginawa natin. Punta dito sa action, yung parang may pencil. Tapos pindutin nyo. Tapos punta kayo dito ulit. Hanapin nyo yung WPA personal. Tapos i-open natin, inan natin para maano tayo. Tapos pagkatapos nyo guys, kung
dito guys sa sa paglagay ng 5 GHz niya, 5G niya. Kung para sa akin mas maganda kasi kung same yung pangalan niya. Kasi pwede naman hindi magkaparehang pangalan. Pero kung sa akin lang, yung sa akin kasi ginamit ko is minsan kasi pag hindi parehang pangalan niya, nawawala yung mga time ng client natin. Kaya dapat i-save lang natin to. Tapos punta lang dito sa yung okay, pilitin yung okay para ma-save na natin kung gusto niya i-save. Kung gusto niya palitan yung pangalan, ito, palitan yung pangalan. So, okay lang guys. So, okay na to guys. So, isaksak ko na yung yung piso wifi para matest na. Hindi ko na dun sa piso wifi. Ito na yung piso wifi kasi yan ang paggagamitan yan bukas. So, ngayon i-try natin mag-connect kung pwede na siya. So, try na natin mag-connect guys. So, punta tayo dun sa yung ginawa natin kanina. Connect natin. So, yung pangalan ng ginawa natin kanina is ito. Yung Starlink piso wifi. So, i-connect natin doon. So, antayin lang natin guys. Kung makita nyo is magpa-pop na siya. Ito na siya. Naka-auto sign in. Direct na siya. So, kung hindi man maglabas na diretso ganito, pwede nyo i-type dito sa Chrome. Punta ka sa Chrome. Tapos, hanapin natin .0.0.0.1. So, go. So, ito ang maglabas. Ito yung portal niya guys. Yung ginamit natin is Wi-Fi 5. So, try daw natin. So, ibig sabihin guys, okay na. So, sana pa-request sa atin, sana makita mo yung video na to. So, kung gusto mo mga ganitong video, pakipinat yung like and subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para ma-update ka kung may bago tayong video na in-upload. So, thank you for watching and good night.